Mga kababayan, kahapon po ay ating ipinakita ang buhay ng isang Pinay na hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 trabaho ang ginagawa. Mabuhay lamang dito sa Canada. Ang kanya pong kwento ay hindi po nalalayo sa libo-libo pang mga Pilipino sa bansa. Pero ano nga ba ang epekto ng ganitong klase ng buhay sa kanilang mga sarili at pamilya? At ano ang dapat nilang pagkaisipin sa ganitong sitwasyon? Narito po ang ikalawa at huling bahagi ng ating special report na pinamagatang The Hustle Queen. They're left with no choice. It's either they do that or they're not gonna survive. Naku, yung asawa ko pala. Walang breakfast na matino. So they need to prove to themselves tama itong desisyong ginawa ko. So I have to do whatever it takes to make it here. Nakakatulog na ako. Nag-start ako ng trabaho sa Tim Hortons at 6 o'clock in the morning. Natapos ng 2 o'clock. And then, pinag-drive ako ng anak ko sa another job. Nandun ako ng 2:40 and natapos ng 7 in the evening. Now it's 8:23. Alas 2 pa yung pasok. Iniisip ko na lang, ang mga tao nga sa Pilipinas, nagtsatsaga sa kunti. Itong nandito yung opportunity mo, bakit hindi mo i-grab? Yung minsan magsawa ko, ayoko na. Iniisip ko kasi, paano ko makakatulong sa nanay at kapatid ko sa Pilipinas kung i-stop ako? Pero yung iron ko is mababa. Last time talagang as in, nag-red yan na yung hemoglobin system is hindi maganda. High blood, nasa borderline. So yun ang hindi maganda dahil minsan kulang sa tulog at pagod ang katawan. 30 minutes break. Ano bang nangyayari pag marami ang trabaho ng isang tao? Nakukulangan siya ng oras dun sa kalusugan niya at sa sarili niya. Marami sa kanila, nagsisimula na yung diabetes, o kaya yung hypertension, o kaya yung kanilang weight, yung mabigat, obesity. No? You had your chest pains and they did an angiogram and it shows that one of the vessels was constricted. So it was decreased blood supply. When the diabetes are not controlled and it's at the latter end of the disease process, then it could cause problems with the heart, causing heart attacks, or it could cause strokes, or it could also cause kidney failure that would require them to undergo dialysis. So they do become fatal if not controlled. Good. Pero karamihan din sa kanila, may mga problema na sa pagtulog. Yung mga may sleep apnea, nung may sakit sa pag-iisip, yung mga mental health problems like depression and anxiety. It's one thing to get the medicine, but it's another thing for you to take the medicine, right? I can give you all the prescription for medication and for you to do a test and to see a specialist, but if you don't have the time to do that, or the resources to be able to do that, then it's not enough. Cash job, of course, una-una illegal, di ba? Usually, hindi mo yan sinasabi sa mga kaibigan mo kasi pagdating ng araw, kung they will speak against you. So, problema yon. Pangalawa, pag nasa cash job ka is mamimiss out mo yung mga benefits din. Kasi kung mag-cash job ka, wala ka ring CPP contribution, wala kang EI contribution. So, lugi ka rin doon na, kasi at the end of the day, you will still be depending on the government pag nag-retire ka na. Sa mga kababayan natin, ano lang, kahit tayo nagtatrabaho ng like 2 to multiple jobs, huwag din kalimutan na kumain ng mga healthy na pagkain, maging masaya at pag masaya kang nagtatrabaho, hindi nakakapagod at nakaka-stress.
Kung titingnan mo ang sarili mo at titingnan mo yung buhay mo at titingnan mo ano bang gusto kong mangyari, ano bang ikaliligaya ko at ikaliligaya ng pamilya ko. You have to take time to set a date night sa asawa mo. To rekindle whatever yung relationship niyo mag-asawa kasi importante yon. Lalo na sa buhay dito na very busy, right? I think it's a difficult balance, to be honest with you, because for some, it's about priority. How do you prioritize your needs and wants and what's important to you overall? It's higher, baby. Wow. No, don't splash. You have to put a snowman. 2 layers. You compress. So marami din tayong kababayan na nakakaya, but at the same time, we need to be really mindful ng health natin. Kasi at the end of the day, pag ang health na ang mag-suffer, baliwala ang lahat. Ang rule of thumb is actually mag-set aside ka every month hanggang sa umabot sa makasave ka ng 3 to 6 months total ng sweldo mo. Kasi yung mga padala-padala sa Pilipinas talaga, magwa-wash out ka talaga nun kung biglang may emergency doon at wala kang napaglaanan na pera. It's more on the lifestyle at saka illiterate in terms of the financial system sa Canada. So aside from saving, know where to save, know how to save, and then education. Take a back seat and look at the bigger picture of what is this all about. Right? Why am I doing this? Why am I working so hard? Alam ko na marami tayong mga limitasyon dahil nga kailangan magtrabaho, kailangan kumita para sa pamilya. Pero kung titingnan mo yung bigger picture na trabaho ka na trabaho pero nakakaligtaan mo yung sarili mo, ay baka iikli ang buhay mo niyan. Di lalo mong hindi matutulungan yung pamilya mo. Nakakapagod pero kaya naman. Dahil may pera, may sahod. In terms of financial, yung 3 trabaho ko, okay naman kasi nakakapadala nga ako dahil 3 may budget ako, lahat binabudget ko at saka nakaka-save din naman. Ang masasabi ko sa sarili ko siguro, good job, nakatulong ka, napapunta mo dito yung pamilya mo. At least kahit papaano, hindi ganun kahirap ang buhay. Compare sa iba. I mean, hindi naman mayaman, pero at least nakakain mo gusto mo, nakakatulong ka, nakaka-save ng konti. Yun, good job to me.